Hindi nga nawawala yung chance na muling magbalik nga rin si Kai Sotto sa NBA Summer League para makipag-compete, kaya naman ang habol nga rin ng kanyang kampo na EWP ay ang mailagay si Kai sa best condition o sa 100% nang sa ganun ay makapag-perform nga rin siya ng mabuti sa Japan B1 B-League at maging consistent sa kanyang laro para mapansin ng mga NBA scouts at mabigyan ng slot sa kahit na alin pa mang NBA team na makikipag-compete sa NBA Summer League 2026. Ito yung nakikita natin na pwedeng isa sa daan na gusto nga ulit na subukan ni Kai Sotto, at kung hindi nga lang nagkaroon ng injury si Kai noong 2025 ay nakakatiyak tayo na naglaro ulit ito sa NBA Summer League 2025, pero kailangan niya itong i-skip dahil nagpapagaling pa lamang noon si Kai Sotto sa mga oras na iyon mula sa ACL injury, at ngayong 2026 malaki ang chance na maglalaro si Kai sa NBA Summer League. Sinubukan ni Kevin Cambaw ang training camp ng mga NBA teams pero sa kasamaang palad walang may gustong kumuha sa kanya para maglaro. Kai Sotto naman, ang kanyang unang team sa NBA Summer League ay ang team ng Orlando Magic at posibleng nakunin ulit nila si Kai. Kung hindi naman kaya ay pwedeng mapunta rin si Kai Sotto sa ibang team, at hanggat may kumukuha na NBA team kay Kai Sotto sa NBA Summer League ay buhay na buhay ang potential na baka nga makabingwit siya ng NBA contract. Paglilinaw nga rin ng Koshigaya Alphas, hindi sila ang dahilan kung bakit hindi maglalaro si Kai para sa Gilas team, kung hindi nga ay ang management ni Kai na EWP. June 29 hanggang sa July 7 ang third window at July 10 naman hanggang 20 ang NBA Summer League games. Tingnan natin kung ano nga ang mangyayari kapag dumating na ang petsyang ito, pero ang nabanggit naman na nakita natin na update ay short contract ang posible na makuha ni Kai Sotto, at may chance na may niluluto na nga ang EWP na pathway para dito kay Kai patungo sa NBA. Kung yung araw ng laro ay wala namang conflict, NBA Summer League at third window, at nakita nga rin natin na committed na si Kai sa third window para sa Gilas team. Hindi naman may pagkakaila na maganda ang simula ng comeback ni Kai Sotto sa Japan B1 B-League. Nakakapag-perform siya ng mabuti kaagad-agad para sa kanyang team na Koshigaya Alphas. Merong inside play sa opensa at meron ring inside play sa depensa, maging sa pagkuha ng rebound ay nangunguna si Kai sa karamihan ng laro ng Koshigaya. Soto gets it back and look out below. Soto takes the entire Lavenga. Soto got away with a moving screen. There's the alley-oop in second lob city for Kaiju. 16 points for Kaiju. Buchanan wants to respond. As Soto, well, Magadagabi. Good night. Down. Soto with the putback. And now level things up. He now moves up to 5 points, 5 rebounds. だいぶ大きいぞ。カイソットのブロック。ウェルシが抑える。カイソットのブロック。かなり気になりました。そこから菅原が走ります。Maliwanag na basta healthy ang ating big man, susubukan niyang gampanan ang kanyang Gilas duties kasabay na rin ng magandang performance sa kanyang mother team at ang patuloy na pag-abot niya sa kanyang NBA goal. Medyo mabigat rin ang nasa plato ni Kai Sotto pero kakayanin niya ito basta nga palagi siyang healthy. Malaking sayang talaga na walang Kai ngayong second window, pero dahil ito sa injury, dahil sa kagustuhan rin niya na makabawi sa team ng Koshigaya Alphas, gusto niyang makapag-perform ng mabuti para sa kanyang team. Lahat naman ng mga player kapag may playing time na ibinibigay sa kanila, kailangan talaga natapatan nila ito ng magandang performance, at ito nga ang ginawa ni Kai Sotto sa Koshigaya Alphas. Magiging busy ngayon ng isang Kai ngayong 2026, kaya nga kailangan talaga na nasa 100% ang isang Kai Sotto. Buhay na buhay pa ang NBA chances ni Kai, lalong lalo na nga kung nasa 100% ang ating pambato kapag nakikipag-compete ito para sa magandang performance.